Ako si Lenlen. Ako ay 10 taong gulang at kasama ko palagi ang aking mga kaibigan simula noong magpandemya. Sila ay sina Risa at Maria. Hello po! Ako po si Maria, 11 taong gulang. Kami pong tatlo ay masisigla at masasayang mga bata. Madalas po kami maglaro sa parke na malapit sa bahay ng aming ninang Imelda. Ako naman po si Risa, ang pinakabunso sa aming 3 magkakaibigan. Ako po ay 8 taong gulang. Habang naglalaro ang tatlo, ay lumapit ang kanilang ninang na si Imelda. Lenlen, Maria, Risa, halika kayo dito. May regalo ako ulit sa inyo. Ninang, maraming salamat po. Palagi niyo lang po kami binibigyan ng laruan at pagkain. Salamat po, Ninang Imelda. Saan po galing ang mga laruan? Ang gaganda naman. Kaya nga po, Ninang. Salamat po! Galing yan sa kaibigan ko. Gusto niyo ba ng mas malaking Barbie at cellphone? Opo, opo! Sumama kayo sa akin sa bahay. Ipapakilala ko kayo sa kanya. Sumama ang mga bata kay Imelda ng masaya. Sabik sila na mabigyan ng iba pang mga regalo. Pumasok ang mga bata sa bahay ni Imelda. May nakita silang computer set na may webcam. Wow! May computer po pala kayo, Ninang. Pwede po maglaro? Mamaya na at maipapakilala ako sa inyo. Siya yung magbibigay sa atin ng maraming pera, pambili ng mga regalo ko sa inyo. Hello, Imelda. Can I request to see them naked while bathing? Yes, sure. I will tell them, sir. Mga bata, maghubad na kayo. Kailangan ninyo maligo muna kayo para mabango kayo bago ko kayo ipakilala kay Sir Ferdinand. Nagtiwala ang mga bata at tuluyang hinubad ang kanilang mga saplot at saka videohan ni Imelda gamit ang cellphone nito. Agad naman itong ipinadala sa foreigner. Matapos nito, ay pinilit ni Imelda na paglaruan ng mga bata ang kanilang mga ari. Mga anak, himahimasin nyo at laruin nyo nga ang inyong bulaklak. Ipakita natin kay Ferdinand sa camera. Siguradong matutuwa yun. Ayoko po, Ninang. Nahihiya po ako. Ayoko din po, Ninang. Di po namin siya kilala. Natatakot po ako. Sige na, bibigyan ka pa ni Ninang ng chocolate at cellphone. Di niya naman yan mahahawakan. Papakita mo lang naman, Lenlen. Hindi naman kayo sasaktan ni Ferdinand. Mabait yan. Sa pamimilit ni Imelda, tuluyan ang ginawa ng mga bata ang kanyang utos. Sila ay umuwing may dalang laruan at mga pagkain. Pero umuwi silang hindi panatag ang loob kung tama ba ang ginawa nila sa bahay ng kanilang ninang. Nay, may itatanong po sana ako sa'yo. Ano yun, anak? Bakit parang naiiyak ka? Nay, tama po bang ginawa sa amin ni Ninang Imelda? Pinaghubad niya po kami sa camera habang nanonood ang isang foreigner. Inutusan niya po kami na laruin ang aming mga ari. Anak, Diyos ko po, anong nangyari sa inyo? Magandang umaga po, Nanay Cory at Lenlen. Ako po si Judy at ako ang social worker rito. Sinalaysay ng Nanay Cory ni Lenlen ang pangyayari at ipinatawag ng social worker ang OSEC, ang OSEC at kung papaano ito matutulungan at tuluyang mawakasan. Ang online sexual abuse and exploitation of children ay tumutukoy sa sexual na pang-aabuso o pananamantala sa pamamaraan ng pagbabahagi, pagpapakalat ng malalaswang larawan at video ng bata sa pamamagitan ng internet. Para ilarawan ito, sa online sexual exploitation of children, mayroong isang kliyente na bumibili ng mga larawan sa isang facilitator o kaya live stream ng mga imahe o mga simulation o pag-arte ng sexual na gawain. May mga kaso na ang koneksyon ay direkta sa pagitan ng bata at ng kliyente. Mga bata, alam niyo ba na ang Pilipinas ay tinaguriang epicenter o may pinakamaraming kaso ng online sexual abuse and exploitation for children na naitala sa buong mundo? Base yan sa datos na binigay ng International Justice Mission at ito ay mas lumala noong pagpasok ng pandemya.
Kaya dapat nating maintindihan na kahit madami ang kaso nito sa ating bansa, hindi ito kinukonsidera na normal na pangyayari. Itong nangyari kina Lenlen ay may malaking epekto sa ating pamayanan. Ang inyong pag-report din dito ay may malaking tulong hindi lang sa inyong pamilya pati na din sa ibang biktima ng online sexual abuse and exploitation of children. Kaya mga bata, tandaan natin, huwag ninyong kalimutan kung pinaghubad kayo ng sino man sa harap ng kamera o video. Ito ay mali sapagkat ito ay pang-aabuso sa inyo. Kung pagsabihan kayo magtanggal ng damit sa harap ng cellphone, camera, or video ng kahit sino, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kapamilya, or hindi ninyo kilala, sumigaw ng malakas na wag at tumakas. Magsabi sa taong pinagkakatiwalaan tulad ng guro o barangay. Maaaring gawin ito ng personal o kaya ay sa pamamagitan ng text, FB Messenger o tawag sa cellphone. Maaaring kumontak sa hotline. Paano nga ba i-report ang kaso ng online sexual abuse and exploitation for children? Una, lumapit sa mga pinagkakatiwalaan mo kung may i-report na kaso ng online sexual abuse and exploitation for children. Pangalawa, maaari ring lumapit sa mga ahensya ng DSWD, WCPD at iba pa. Pangatlo, tumawag sa hotline ng Anti-Human Trafficking 1343 Manila at 021343 sa labas ng Manila.